Mapagpalang araw po mga ka-farms, mga ka-business. Andito po tayo muli. Kape tayo, kape in the morning. Napasugod po si Jonathan. Aga-aga. Hindi, talagang may katuwiran yun. Nagpuputok ang butche. Mainit ang ulo. Parang yun niya ako, inahamak niya ako, inaapi niya ako, mahirap na nga kami. Dadagdagan niya, parang tuluhan niya ako. Ibababa niya ako baba. Kala niya may kaya ko, mayaman ako gaya niya. Para kalabanin niya ako, hindi niya ako ka-level sa may pera siya. Lalo niya ako kinakawawa. Hindi niya tindihan yung mayaman na nga sila. Dapat tiraan niya yung mayaman, hindi mahirap. Lalo niya kinakawawa yung mahirap eh. O diba? Ang lupit naman niya, wala siyang hawak. Sabi niya, mahirap lang kami. Iinsulta niya pa ako, pipintasan niya pa ako. Sa pintasan lang, dapat ang kasi akong ka-level niya. Pero sa kahirapan, mahirap kami. Hindi kami mayaman tulad niya. Hindi yung cry. Yung kagabi yung pumunta si Kuya dati, yung gabi yun, yung pinagsabi namin tsaka ni Kuya, napanood niya. Nagmamakaawa ako eh. Hindi ko alam kung anong title niya kay Kuya. Tapos napay niya, nagmamakaawa raw ako. Hindi man ako nagmamakaawa eh. Hindi man ako humingi. Nakakala na ako magbabayaran ni Kuya ka-business. At saka ano dyan, masabat lang kita. Kahit magmakaawa ka naman o humingi kay Kuya, wala namang problema. Hindi po masama yun mga ka-farms, yung paghingi ng tulong. Ang masama ay magnakaw. Humingi ka na lang kaysa magnakaw, di ba? Kaya sabi ko eh. Alam po natin ang sitwasyon nila Jonathan at Nanay Marita. Mas maganda na lang yung humingi siya. Kahit hindi man ako nagmamakaawa eh. Wala naman kung namakaawa ako. Eh, hindi man ako nagnanakaw, humingi naman ako eh. Hindi ko lang sabi niya, nagmamakaawa. Tapos mabaho daw bibig ko, hindi, tsaka itlog ko. Oh, di ba masama yung sinabi niya? Tapos nagbablog daw ako. Hindi ko nga pinapanood yung vlog niya. Sabi sa akin niya, iniinsulto ko, pinipintasan ako. Oh, kaya kaya mapanood ni Kuya Kabisyan kung sinong tama sa amin eh. Kaya pintasan ko rin. Ibabalik ko lang sa kanya kasi makahanap siya ng katapat niya. Ako, mas masabi pa sa babae, parang babae ako. Mas malupit. Wala nga nanalo sa akin eh, kapag ako pinalaban eh, sa salitaan eh. Alam, pag, hindi ko dapat yun eh, ano yan? Kababae tao, kala mo, walang respeto sa kausap niya. Ay, sabi niya. Hindi mo siya inaano, bitaw ng masamang salita. Nakakasakit na siya ng damdamin eh. Hindi naman sa kanya humingi ng tulong, hindi naman siya inaano, sasabihin niya ganun tao. Pag nakita ko yan doon eh, pag sabihan ko rin yan, ibabalik ko yung sinasabi niya sa akin. Eh, nasa ibang bansa tayo, hindi naman nandito pa, hindi pa nakakauwi. Oo, nasa ibang bansa. Pinapanood niya kami mga ano. Sa akin na nakatutok ata yun, ang lakas ng trip niya sa akin eh. Sinabihan ko na kay Kuya yun eh. Pinagtripan niya ako, hindi niya ako tinitigilan. Sa akin nakatutok lahat. Oh, hindi, ano Kuya? Nakita ko siya hindi ako cry. Oh. Yung video mo, yung nakita ko siya si Kuya, yung kumta ron, tapos hindi ako cry na naka dyan, bilog. Tinira ka naman niya. Tama nga, tayong dalawa tinira niya. Oo nga. Tama ka. Dahilan daw ng pagpunta ko kay Kuya na hindi lang daw tungkol kay Jonathan yung ipinunta ko doon. Totoo naman po yun. Bago ako pumunta doon, may message si Kuya sa amin na punta kami doon para pag-usapan ang ganito. At yun po ang sinabi ko doon. Totoo po yun, hindi lang si Jonathan. Hindi ko po ipagkakaila yan dahil yun pong totoo. Pero ano pong masama doon, si Kuya mismo ang nagsabi sa akin na punta kami doon para pag-usapan ang mga bagay-bagay. Hindi lang kay Jonathan. Pati sa pamilya ko, oo. Si Kuya nagsabi yun mismo sa message. Pinapunta kami para pag-usapan ang lahat. Pati anak ko, pag-usapan namin. Kaya yun po, totoo. Alam ng Diyos yan. Anong masama po doon sa pinag-usapan namin ni Kuya, nakagustuhan ni Kuya? Irespeto naman po ninyo si Kuya, mga reactors. Irespeto naman po ninyo. Pumunta ako doon, hindi lang talaga si Jonathan ang pinunta ko doon. At yun po ang kagustuhan ni Kuya. Tapos gagawin nyo ng reaksyon na pumunta ako doon, hindi lang dahil kay Jonathan, may iba pa akong pakay. Oo, totoo yun. Sabi pa hindi ako cry. Sabi ni hindi ako cry. Si Kuya Kabis pa humingi ng respeto sa inyo, dapat kayo raw. Sabi ni hindi ako cry. Sabi niya, si Kuya Kabis pa raw humingi ng respeto sa inyo. Totoo nga, sinabi nga ni Kuya yun.
humingi ng respeto sa inyo. Dapat Humingi ng sorry. Oo, sabi na hindi ako pray. Hindi humingi ng respeto kasi mula noon po nirespeto po namin ang kuya, ang ate. Yung parang Lahat po ng ka-business family members, nirespeto po namin. Hindi po niya hiningi sa amin yun. Ano rin mo yung sinasabi niya ay, tungkol sa... Humingi po siya ng sorry. Yun ang po totoo doon. Ng pasensya. Sa social media, ginawa po niya yun mismo. At saludo po kay kuya sa pagpapakumbaba niya para magkaayos-ayos ang lahat. Ano po? Tingnan po, hanggang ngayon nga si Estong andun na rin. Kabalik na. At initin, wala po yung masama ng loob kay kuya. Hindi kami outside videos po, alam ng Diyos hindi magbabago yung namin nila kuya, kung tinginan namin, turingan namin. Yung singing doon, saltik daw dati. Saltik daw si Jonathan, tapos... Dati? O yung Jonathan saltik, tapos... Dati? O yung dati. Hindi na ngayon. Hindi na ngayon. Salamat, hindi ako cry. Hindi na pala Saltex Jonathan ngayon eh. Noon lang pala yun, dati lang. At least, ikaw na nagsabi na dati lang, no? O tapos ano, hindi daw ako magugutom na isang araw lang di mamamatay. Sabi niya, yun lang. Wala na. Kahit hindi daw kumain ng isang araw, hindi daw ako mamamatay. Oo naman. Oo naman, hindi ko mamatay ang tao, hindi kumain ng isang araw. Totoo po yun. 3 araw without water. Yun ang ano dyan. Pero pag may tubig, wala pong problema, ano po. Hindi po mamamatay ang tao. Pero ang ano dito, nakakatawag pansin, mga ka-fams, ano? Yung upload ni Jonathan. Jo, hindi pwede yun. Ha? Hindi, nadala lang ako ng ng galit doon sa babae niya. Kasi, malapit yung sinabi niya sa akin eh. Nakakaya sa akin eh, sa mga tao eh. Si Kuya nga, hindi ako pinagsabihan ng ganun, siya lang. Oh, siya lang ang salita ng masakit sa akin. Mabaho daw yung bunganga ko. Mabaho daw yung itlog ko. Tapos hindi daw ako naliligo. Tapos nagbablog daw ako. Hindi ko pinapanood yung vlog niya. Tapos nagmamakaawa raw ako. Yun ang sabi niya. Oh, inaano ko mga siya. Eh, hindi nga ako may sumabog na eh. Nakatatlo na eh. Kaya nga nag-uminit ang ulo ko eh. Pinanood yung vlog niya. Tapos yung ginanti ako na. Nag-vlog na rin ako. Nag-live ako. Balikan kami. Dapat mapanood niya ngayon yan eh. Sa kanila kuya. Ano, walang mudo yun eh. Bastos yun eh. Mayaman lang yun, may pera lang yun. Pero walang kwentang tao. Ako, wala ako, hindi ako bastos. Hindi ka bastos, bakit ganun mga pinagkasalin mo sa vlog mo? Ginantihan ko lang kasi siya una nagsalita eh. Pero Jo, wag masama yun. Magsuri ka sa mga viewers mo. Sa akin, so sorry po sa sinabi ko. Nadala lang ako ng galit sa babae niyon kasi siya na nga may kasalanan, hindi naman ako eh. Hindi ko na po ulitin. Patawarin niyo na po ako. Sorry na po. Ngayon lang po na nangyari yan eh. Sa tagal ako nang bablog din eh. Hindi ko naman ginagawa yan sa akin eh. Ngayon lang. Alam ko naman yun. Tsaka pag ako hindi ko man ginagawa yun, binubura ko agad. Ay, hindi ko na kayang burahin eh kasi dapat mapanood din niya. Pero sorry na po sa inyo lahat. Sa lahat ng nanonood sa akin. Hindi na po maulit. Yan po. Pangako po. Sorry po. Ayan po mga ka-fams, nag-sorry na po si Jonathan. Naintindihan ko naman po na nadala lang po siya, sabi nga niya, nadala lang siya ng damdamin niya, ng galit niya sa mga narinig niya. Opo, hindi nakakabasa si Jonathan, ano po, pero nakakaintindi ng napapanood niya. Yun po ang ipapayo natin kay Jonathan, mga ka-fams, na mali yun talaga. Kahit ano pa man ang dahilan, hindi natin pwedeng pilipitin eh na kailan naman ako nagmura dahil ganito ang ginawa niya, ganito. Masama pa rin po. Huwag natin pangatwiranan ang pagmumura eh. Kung may mabigat tayong dahilan eh maaari nang gawin. Tsaka hindi lang yun. Sa mababaw lang na dahilan, sa mababaw na dahilan po eh maaring masira ang YouTube mo, Jo. Maaring burahin ni YouTube pagka inulit-ulit mo yung ganyan, no, na magmumura ka ng magmumura sa videos mo. Hindi, ngayon lang yan. Last lang yan eh. Ngayon lang. Ngayon ko lang ginawa yun kasi
Kakaiba yung kahit sino nga, magagalit doon sa babae yun eh, yung nagsasabi. Kaya man ang kasalanan doon. Naintindihan ko naman po mga kapams, no, kasi may kanya-kanyang damdamin tayo, may kanya-kanyang haba ng pasensya, may kanya-kanyang lawak ng pangunawa kung hanggang saan kayang habaan yung pangunawa bago mag-react sa isang bagay. Talaga nga po kami, hindi naman kami nag-react eh. Ngayon lang ako nagsalita kasi andito si Jonathan na nabanggit nga na gano'n, may gano'n na mga issue na sinabi sa kanya. Kaya nasabi ko rin na kahit nga ako nung pumunta ako kina kuya, ginawan din ng issue. Which is si kuya po ang may kagustuhan nun na kung ano pag-uusapan namin. Na hindi nga lang po talaga kay Jonathan patungkol ang pagpunta ko doon. May ibang mga bagay pa kaming pinag-usapan. Basta Jo, masama yun ha. Hindi na maulit yung, hindi na po maulit. Tsaka siyempre, Ayaw na nanonood sa akin. ang nanonood kayo sa'yo, mga kapogi natin, ang iba dyan yung magmaiwasan, may mga sensitive na ayaw talaga sa mga pagmumura. Tsaka masama po talaga yun sa harap ng Diyos. Ang ganda ng isip pa nga ako, ano yun, gawin ko yun eh, pero hindi ko mapigilan. Biglang damdamin ko, sayang sumabog. Nadala ka rin talaga, no? Nadala talaga, bahala na kung ano mangyari. Isipin niyo po yun, nagdadalawang isip po si Jonathan. Oo, nagtatalo eh. Buti pa siya nakakapag-isip. Parang ayokong gawin nga siya kasi mapatama ko, pero ayaw talaga ng puso ko eh, sumabog eh. Kaya nung nangyari, pinagbigyan ko na para matahimik ako yung galit ko. Isipin niyo po ha, ang isang Jonathan nagdadalawang isip na gawin ang mga bagay na yun, na i-upload yung mga bagay na yun ng pagmumura. Yung nga dapat i-upload eh, pupurahin ko eh, kaso bahala na, para makano lang ako, makabalik lang ako sa sinabi niya sa akin. Kasi para mapanood din niya yung pinagsabi niya, para maramdaman din niya. Kasi naramdaman ko rin yung sakit ng sinasabi niya. Ikumpara natin yung mga taong may sinasabi natin na mas matinong pag-iisip kaysa kay Jonathan. Si Jonathan, nagdadalawang isip i-upload yung pagmumura niya. Yung iba, proud pa yata niya. Gawin niya yung pagmumura. Paninira ng kapwa. Paninirang puri. Hindi, kuya, panoodin muna niya yung video niya, tapos yung pangalawa sa akin para kung sino tama. Oh, sa akin, yung nanonood, Alam mo, Jo, kung sino tama sa amin. walang tama. May kanya-kanyang tayong opinion. Oo nga, Walang tama, wala ring mali. Ang mali lang po yung pagmumura. yung nga nagkamali ako. Mali talaga yon. Pero yung opinion po, wala pong maling opinion. Opinion mo yan eh. Tama ka dyan. Walang mali dyan. Point of view mo, it's your freedom na gano'n na maging pananaw mo. Walang mali doon sa pananaw, sa yung pagmumura lang talaga ang mali. Huwag kang magmumura ulit, Jo, Hindi na, pangako na, hindi na mga ulit. Tsaka, grabe, sino ba nagsasabi mo? Malupit nga eh. Parang Ang lupet mo, Jonathan. hindi makain. Kahit aso, hindi kayang kainin eh. Oo, talagang pag tinamanga, talagang ano ka eh. Sapul. Sa pulga, talagang hindi ka matatahimik eh. Hindi ka makakatulog sa sinabi ko. Pero mali, John, mali talaga, mali. Mali naman po yung sinabi ko talaga. Pero hindi ko na paulitin, pangako po. Kasi nadala lang ako eh. Ng galit, ng dami. Kasi nanonood ako, nakarinig na lang ako ng ganun hindi maganda eh. At nga sino magagalit eh. Pinagsasabi sa'yo eh. Ulitin ko po mga kapamos, si Jonathan hindi po nakakapagbasa, hindi nakakapagsulat, pero marunong umintindi ng nagpapakinggan niya, napapanood niya sa mga uploads. Gulat nga po ako, biglang dumating ngayon eh. Nagdadak-dak, agad-aga. Napanood mo kuya, yung tinira ko ng tinira ko nga rin. Nag-upload ako. Pambihira. Kaya pinanood ko po ngayon. Yun nga pala ang nangyari. Yung kay Inday, kagabi ang upload. Yung sa kanya naman kaya ng umaga. Hindi kagabay ako nag-live, tapos kagabi umaga ko na in-upload. Nag-live ka pa kagabi? O yun yung sinabi ko kagabi, nilive ko, tapos ngayon ko in-upload. Umaga. Sinanood ako eh, niresbakan ko lang. Hindi man niya ako pinapakain eh.
Kung sabihin niya akong ganun, walang utang na loob sa kanya eh. Kaya hindi siya naghirap sa akin. Siya makapal nga mukha kayo sa akin. Si kuya nga, hindi ako ginaganon, pati si ate. Pati si Papa Ding eh. Yan si Inday Okray lang, grabe. Tabas ang dila niya. May pinag-aralan, ganun ang sinasabi niya sa mahirap na tao, wala pinag-aralan, kawawa na, kinawawa pa niya. Oo nga naman po. Tignan naman po natin ang sitwasyon nila, Jonathan. Nasa baba na nga po, apak-apakan pa natin. Binaba pa. Siya na nga sa taas, tumaas pa. Nakadapa na nga sila, apakan pa natin. Tulungan po natin silang tumayo. Nasasaktan din po yung tao. Kasi may nanlalait din sa akin eh. Tapos pangalawa na siya eh. Kaya ganun naramdaman ko sa tao. Yung puro kabahuan daw ako. Hindi pa kanila nakikita at naliligo na nga ako eh. Gusto nila, nakikita nila. Tingnan nila maigi para makita nila kung man naliligo ko. Hindi naman nila nakikita eh. Nila kuya alam na eh. Tsaka wag po tayong exaggerated na mag-comment po kay Jonathan. Hindi naman po ganun kagrabe. Tingnan po natin yung positive side, yung good side. Huwag po lagi negative. Hindi makakatulong sa tao. Magtulungan po tayo mga ka-fams, mga kapwa namin tao. Huwag po tayong sa gusto nating umangat, aapak tayo ng tao para gawin natin yung stepping stone. Huwag naman po. Kawawa naman po yung tao na inaapakan natin. At least po na ngayon, narinig po natin si Jonathan na humihingi po ng tawad at nagsosorry na nadala lang siya ng emosyon niya at hindi na mauulit. Pinapangako mo ba hindi na mauulit? Pangako pa sa Diyos yan. Hindi na po ulit. Paano pag inulit mo pa? Bahala na po ang Diyos sa sa akin. Kung inulit ko pa. Tsaka bahala na po kayo kung anong gawin niyo po sa akin. Nung makawa po ako sa inyo, hindi na po maulit. Sorry na po, pasensya. Hindi ko po sinasadya, nadala lang po ako ng damdamin. Kasi, alam niyo po yung pakiramdam eh. Pag hindi nailabas yung galit yung damdamin. Ngayon wala na po, nailabas ko na. Hindi na po maulit. Okay na po. Ijo, ganito payo ko sa inyo ako. Pagka dumating yung panahon na may nangyari ulit na ganyan, tapos madala ka ulit, no? Oo, mag-video ka, i-video mo. Para mailabas mo yung sama ng loob mo, hinanakit mo, pero wag mo na lang i-upload. Ha? Opo kaya, hindi na po maulit. Yun po pinaka best way na naisip ko po please comment down below kung may ibang paraan pa po. Para mailabas niya lang yung kung ano yung gusto niyang sabihin. Gusto niyang i-video i-video niya, pero wag lang po niya i-upload na po. Intindihan po natin yung kakayahan po ni Jonathan. Pangako po, hindi na po maulit. Pangako po. Tsaka malakas na yung YouTube mo ha. Ano na? Kunti na lang. Lagpas kalahati na eh. Then, tunay na. Oo, 2.9. Tapos, Bali, lang kulang. 1.1 para maging 4. Alas 3 na kami nakakatulog. Ulit ko sinasabi sa'yo, di ba? wala na po kaya. Alam mo. Sinasabi ko rin kay Jonathan po kasi na pag maaga po pupunta rito, pabira ka Jonathan, aga-aga pa lang. Madaling araw na kami natutulog, alas 3, alas 4. Na pag-i-edit, napakahirap pag-edit. Hindi ako, alas 12 ako minsan. Okay lang yun, alas 12, gigising ka ng alas 6. Tama lang yun, 6 hours. Kasi ako hindi na ako nag-edit eh. Garage ako. Oo, diretso. At saka magsuri ka na Kuya Jo. Kuya ka business, tsaka ate ka business. Sorry po sa sinabi ko na asal kay sa video. Hindi ko na po sinasadya. Kilala niyo naman po ako eh. Kasi pagkatao ko, tsaka ugali ko eh. Sorry na po. Hindi na po maulit. Kuya ka business, ate ka business. Tsaka sa lahat ng mga dyan kasama ko. Sorry na po sa asal ko. Hindi na po maulit. Pangako po. Sa Diyos po. Yan po. Mapapansin niyo po ba mga kapams, the way na magsalita si Jonathan ngayon, kung kumpara mo noon, napakalayo na po. Ano na siya? Kumbaga may maturity na, marunong humingi ng sorry, marunong na mag-please,
marunong magpo, marunong pasalamat. Pasensya na po kayo sa mga upload minsan na hindi na namin ano yung mga mga keywords na mga sinasabi niya, hindi namin isasama sa video, pero marunong po siya magpasalamat mga ka-fans sa mga binibigay sa kanya. Diba na po? Sa tuloy-tuloy lang. Hindi po natin mabibigla si Jonathan po, pero sa tiyaga po, lawak ng pangunawa, haba ng pasensya sa pagtuturo sa kanya. Hopefully darating ang araw magiging okay na po ang lahat. Matanong ko lang dyan, no? Bakit lagi ka na kasi maangot? Yun talaga yun, pag masaya ka, binibiro ka ng mga tao. O kaya tatawa ka, masaya ka. Pero pag wala na, tapos na, babalik ulit yung mukha mo sa tamang pwesto. At saka mo ko dun, wala kang lupat bahay, paano ka sisigla? Tsaka may problema ka pa. Iba yung malita ko, iba yung malaki akong nagbabago. Ang iba naman, hindi ganun pa rin. Ganun ang buhay ko eh. Hindi naman laging ganun ang mukha ng tao. O ganyan talaga yan, kahit anong gawin mo. Ang bigat ng pasan-pasan mo yun, no? Pati si Nanay Marita, dyan na ano mo, problema. No? Pero hindi na ginagalit, okay na siya ngayon. Parang nakabalik na. Kasi gumagaling na. Jo, may nagsasabi sa akin. Pinapainom mo pa rin daw si Nanay Marita ng bawal. Hindi, nakita na, nahagip eh. Nagip sa? Kagabi nagbilag ako doon, nagpabili ng isa, sabi ko ito, nagpabili siya ng isa, sabi ko tama na, magaling na eh. Tapos nagpabili ng isa, nag-aati lang kami kagabi, nag-video ako doon. O, totoo yun. Pero ngayon hindi na, sabi ko tama na yun, yun. Last na talaga yun, pagka last na. Noong nakaraan sa'yo mo naman, last na. Akin yun. Akin yun yung kay Ate Jenny, sabi nagtatakaw ako, akin yun, niyayabang ko lang yun doon. Ako lang uminom yun doon. At saka kung gusto mong uminom ng mga ganyan na bawal sa kay nanay, huwag mo na lang ipakita kay nanay para di siya mainggit. Oo nga, hindi na nga. Para tuloy-tuloy ang paggaling niya. Ano? Pero gumaang na siya eh. Yung tinula ko yung waiter, binalik ko sa lumang waiter. Ang gumaangin, pero yung isa, mabigat naman yung bago. Gumaangin na, tsaka pumayat siya ngayon, di na mataba. Mag-aangin na siya. Kasi nga hindi na siya manas. O hindi na, tsaka Bumabalik na po. takas niya. May ano pa naman po na... May gamot pa rin. Napapainom ba ng gamot? Tagal na hindi pa eh. Pero alam ko, hindi ko pa napapainom. Pero pag uwi ko mamaya, painumin ko na yun. Ilang beses siya uminom ng gamot sa araw? Kagabi, pinainom ko isa. Tapos ngayon hindi pa. Hindi ko pa ngayon pinainom. Nabawasan na rin doon, yung puti at yung pula. Sa yung vitamin, marami-rami pa eh. Yung vitamin tuwing tanghali yun. Oo. Hanggang dyan po mga kapams at spread love ang araw-araw. Good vibes araw-araw. Dito lang yan sa LB Vlogs Family.